iPhone 13 Pro Max ngayong 2024. Okay pa rin ba to? After 3 years of being released, ano nga ba talagang nagbago dito? Meron ba siya mga issue? Or baka naman, napakaganda niya pa rin? Well, pag-uusapan natin yan ngayon. And kung ikaw ay nagbabalak na mag-upgrade at bumili na tong 3-year-old flagship ng Apple, will definitely stay tuned dahil nga magsisimula na tayo in 3, 2, 1. Let's go! Hey, what's up guys? I'm JP and this is JTeen TV. Ngayon, bago tayo magsimula, I just want you to know guys na napakadami pa rin talaga nagbebenta nitong iPhone 13 Pro Max. It may be found in the Facebook Marketplace o di naman sa mga Green Hills or something like that. Nagra-range lang ito guys ng around 30 to 35,000. And kapag merong nagbenta sa inyo ng more than 40,000, hindi na po siya worth it. Medyo overpriced na po yun. Kasi ngayon, sa presyong 45 to 50,000, iPhone 14 Pro Max na po yung mabibili ninyo. Which is, mas maganda na. Pero kung until 30 to 35,000 ka lang naman, well, definitely, magpatuloy na tayo. Dito, sa kanyang build quality, guys, ito ay meron ng glass back, glass front, and stainless steel frame. Pagdating sa overall design na tong phone na to, ang tanging kaibahan niya lang sa iPhone 12 Pro Max is that mas bigger ng konti yung kanyang camera module. From 11 Pro Max until the current iPhone, halos same lang talaga ng design. Lumalaki lang ng lumalaki yung kanilang mga camera module. And for me, okay lang naman kasi as you can see, maganda talaga siya, 'di ba? Pwedeng pang flex. And also, I love the concept dahil nga even iPhone 13 Pro Max yung gamit ko, napagkakamalan pa rin siyang bagong iPhone. Especially kapag ako yung may hawak. So nagdedepende pala yon sa tao. And alam naman natin sa panahon ngayon, sinusukat na ng tao yung yaman sa kanilang mga cellphone. Akalain mo yun? Well, pag-uusapan natin yung yaman mamaya. Para sa akin dito sa kanyang build, okay na okay pa rin talaga to. Especially kapag hindi pa siya napalitan ng battery guys. Ito ay merong IP68 dust and water resistant. So wala na kayong worry pagdating sa mga basa ng ulan. Pwede ka naman sa inyong paglalaba. Also guys, pwede nyo rin itong ilubog sa tubig ng up to 6 meter for 30 minutes. So kapag kayo lumalangoy sa mga pool, mag-video sa underwater, will definitely magagawa mo yan with the iPhone 13 Pro Max. But ngayon, try muna natin. Woo! Ligo ka muna bro. Oh, shish. Ha? Dami. Ang galing. Kalat na tuloy. Paano na to ngayon? So, when buying the iPhone 13 Pro Max, guys, make sure lang na hindi pa talaga siya nabubuksan para meron pa rin siyang ganitong feature dahil nga napaka-importante nito. So, kung pwede, mag-request ka sa seller ninyo na kung pwedeng basain dahil kapag nasira, guys, siya yung mananagot. Ngayon, huwag kayong magpapaniwala na kapag dual SIM ay peke kaagad. Dahil nga guys, etong photo ay maraming option. Either pwedeng single SIM, dual SIM, o di ka naman single SIM plus eSIM. So yung eSIM guys is hindi na po siya physical. Mabibili nyo yan online or even sa mga tindahan lang. Also, don't forget na yung original na iPhone 13 Pro Max is medyo mabigat because this has 240 grams. So kung mas magaan talaga dyan, like 200 grams, nako po, peke po yan. Uy! Ay! So, beware. Dito naman tayo sa kanyang display. So, kung makikita nyo naman guys, notch pa rin po siya. Hindi po siya katulad ng mga bago ngayon na Dynamic Island na. Pero for me, halos magkaparehas pa rin naman talaga. Siguro mas maliliit lang talaga yung mga bezels ng mga mas bago. Pero eto guys, ay napakanipis pa rin talaga ng mga bezels. Just look at that. Kapag kayo manonood ng mga movies dito, naku po, okay na talaga to. Dahil nga eto ay merong 6.7 inch Super Retina XDR OLED display with 120 Hz refresh rate, HDR10, Dolby Vision, and up to 1,200 nits of peak brightness. It is also protected with ceramic shield glass. Kaya naman guys, matibay po talaga pagdating sa cracks etong phone na to. Hindi po to basta-bastang masisira and durable na durable talaga. Meron na din siyang 1,284 na pixels pagdating sa kanyang resolution. So para sa akin guys, napaka-sharp, vibrant, and overall napakaganda talaga ng display itong iPhone 13 Pro Max. Naman guys, even after 2 years and a half ko siyang ginagamit, nag-e-enjoy pa rin talaga ako dito and hindi ko pa rin talaga feel na mag-upgrade dahil nga halos parehas lang naman. Para sa akin kasi, kapag mag-upgrade ako, gusto ko yung malaki talaga yung jump. Like, marami talaga mga features na dinadagdag. Pero guys, at the moment, hindi pa talaga siya worth it. Siguro, kung mag-upgrade ako, hihintayin ko munang lumabas yung iPhone 16 tapos bibili ako ng iPhone 15 Pro Max. So, ganun po yun. Yung mga brand new price na 70,
80, 90, 100k. Tapos pag binenta sa second hand, 45 to 50k na lang. O diba, ang layo ng diferensya guys. So kapag bibili man kayo ng brand new, make sure lang na mamamaximize nyo talaga lahat ng mga features. Pero kung hindi, lugi kayo. Kaya naman, para sa mga hindi masyadong mayaman na wala na talagang magastos at gusto talaga ng isang napakasulit na iPhone, okay na okay pa rin talaga etong si iPhone 13 Pro Max. Especially when we're talking about the performance. Eto guys, ay magta 3 years na ngayong September. And even at that age, napakabilis pa rin talaga nito. Because this has the Apple A15 Bionic chip up to 3.23 GHz and Apple GPU naman yung kanyang graphics. Meron siyang iba't ibang variant. Merong 128, 256, 512, and even 1TB. So yung mga 128GB guys, huwag na kayong bumili kapag more than 35,000. Pero kapag 256GB naman, 35,000 is okay na for that price. Kapag mahilig kayo mag-multitask, wala na yung problema with this phone. Meron na tong 6GB of RAM which is pretty capable pagdating sa inyong pag-multitask. Kahit na ilang apps pa yung gamitin nyo dito guys, hindi kayo mamomoblema dito sa phone na to. Edit ng mga videos for TikTok, pag-play ng games, and more. Yung mga games na common dito sa Pilipinas, which is yung Mobile Legends, Call of Duty, and Genshin Impact, wala na yung problema with this phone guys. Katulad na lamang dito sa Mobile Legends, ultra graphics with ultra refresh rate even after 3 years, and wala pa rin makakatalo ng mga mid-range smartphone dito sa phone na to. And para sa akin guys, okay na okay talaga to. Napaka-smooth, napaka-playable, and wala ka talagang problema with this phone. Also guys, don't forget na this is a 5G phone. Nagsimula yung 5G ng Apple galing sa iPhone 12 until the current lineup. And para sa akin, yung 5G talaga ng Apple dito sa Pilipinas is okay na okay talaga pagdating sa speed and internet connectivity. That's why kapag gumagamit kayo ng data dito guys, well definitely, napaka-smooth talaga yung inyong internet connection when it comes to playing games. And you will surely get the lower ping pagdating sa inyong mga online games. Kaya naman, para sa akin, when it comes to gaming and daily tasks, wala ring problema with this phone. Kahit nga pagdating sa mga productivity ng mga tasks, well definitely, okay na okay pa rin talaga itong si iPhone 13 Pro Max ngayong 2024. Wala tong problema guys, actually. Now, let's proceed pagdating dito sa kanyang battery. So, eto guys ay merong 4,352 mAh battery that supports power delivery 2.0 which is 20 watts kung i-convert. And para sa akin, medyo mabilis naman siya. Well, much slower kumpara sa mga iba't ibang mga napakabilis na charging ngayon which is 70 watts, 100 watts, merong mga ganun. Eto guys, I think sakto lang. 50% in 30 minutes and around 1 hour and 10 minutes pagdating sa 0 to 100%, which is para sa guys is okay naman. Magagamit mo itong phone na to ng around a day kapag kayo ay casual user lang, and kapag gamer ka naman, well, around 8 to 10 hours. Depende na po yun pagdating sa battery health ng mismong smartphone na binili nyo. So, the higher the battery health, mas higher din yung time na magagamit nyo etong phone na to. Ngayon, pag-usapan naman natin ang main reason kung bakit ka dapat bumili nitong iPhone 13 Pro Max ngayong 2024. And eto ay yung camera niya. Eto ay merong 12MP main camera, 12MP telephoto, and 12MP ultra-wide. Dito naman sa kanyang selfie, meron tayong 12MP na selfie camera. Dito sa kanyang main camera guys, abay napaka-okay na talaga nito dahil nga meron siyang f1.5 which is magre-result talaga ng magandang bokeh effect pagdating sa ating mga photos, and overall, napakaganda talaga nito dahil nga yung mga depth ng ating mga photos is just really natural. And pagdating sa color production naman guys, naku po, natural na natural talaga etong si iPhone 13 Pro Max. Like, iPhone to, hello? Hybrid to, man. Pagdating sa kanyang telephoto naman guys, okay lang. I think na mas better talaga yung mga bagong iPhone ngayon. Pero at least, meron ka talagang 3 times optical zoom pagdating dito. And hindi siya digital and hindi siya mawawalan ng quality. So kung ano yung nakuha nyong photo with its telephoto, ayun talaga yung makukuha nyong result. Hindi katulad ng iba guys na i-zoom lang digitally, yung result niya is much lesser kumpara sa kanyang main camera. Ito guys, alas magkapareha lang. And also, dito naman sa kanyang ultra-wide, naku po, usong-uso talaga to ngayon dahil nga mahilig na yung tao pagdating sa ultra-wide na selfie. So, yun talaga. Maganda pa rin yung quality nito. Sharp. Pwedeng yung Imide. Mapa-dark man. Kapag mayroon lang kayong flash guys, makakakuha pa rin talaga ng magandang larawan using this iPhone 13 Pro Max. Yung isa rin kasi sa mga advantage nitong phone na to compared sa mga non-Pro version is that meron na po siyang LiDAR scanner. And eto talaga yung may pakana kung bakit napakaganda ng mga depth, aperture ng mga photos pagdating dito sa result ng iPhone 13 Pro Max. Parang ini-scan niya kasi ng mabuti yung picture bago niya bigyan ng
ng blur, kaya man napaka-natural talaga ng mga blur using this phone. Dito naman sa kanyang selfie camera, napakaganda pa rin talaga. Medyo wide na talaga yung selfie camera ng phone na to. Kasi guys, meron kang dalawang option. Either sakto lang or wide. And for me, I keep using the wide version. Kasi syempre, mas gusto talaga natin na makita yung iba't ibang parte and hindi lang yung mukha natin. So kapag meron kayong mga boobs guys, ganon. Uy! Ay! Boss! Maganda pa rin naman yung mga photos dito. Alas parehas lang sa mga comments ko pagdating sa kanyang main camera. Siguro mas sharp lang talaga yung kanyang back camera guys. Even though parehas na silang 12MP. Especially in the night, mas maganda pa rin talaga gamitin yung kanyang back camera. Just like almost all other phones. Sa video quality naman, dito guys, wala talaga makakatalo sa iPhone. Siguro sa pagdating sa photos, pwede pa itong matalo ng Samsung, Google Pixel, and other phones. Pero guys, sa video quality, I doubt. Ito ay merong up to 4K at 60fps sa kanyang main camera and 4K at 60fps din pagdating sa kanyang selfie. Sa slow-mo naman sa kanyang back camera guys, 1080p at 240fps sa kanyang back camera and 1080p at 120fps naman sa kanyang selfie camera. Meron na siyang 10-bit HDR, Dolby Vision HDR, ProRes, and Cinematic Mode. So eto talaga yung isa sa mga changes from the iPhone 12 Pro Max, which is yung kanyang Cinematic Mode. Imagine nyo lang yung portrait pagdating sa photos guys, yung ganon, yung parang mayroong blur. Dito sa Cinematic Mode ay parang portrait siya pero video. Gets nyo? So kapag nagbe-video kayo, usually kapag hindi naka-cinematic mode guys, walang masyadong blur. Pero kapag naka-on yung kanyang cinematic mode, ay para talaga siyang pang-cinema. Nice. Dahil nga merong blur. Ang galing! Ang galing! And gano'n na gano'n naman talaga kapag mga movie, diba? Matitindi talaga yung mga blur. And para sa akin lang, hindi ko talaga siya nagamit. Depende siguro kung napaka-creative ninyo sa inyong mga video shots, magagamit nyo talaga to. And mapapakinabangan nyo talaga to. Pero kasi ako guys, kapag ginamit ko siya ng parang ginagamit ko sa camera ngayon, hindi ko naman kailangan ng cinematic mode. So I guess, okay lang. But yes, overall, sa kanyang video quality guys, wala talagang makakatalo dito. Siguro, yung mga kapatid na lang, which is yung iPhone 14 Pro Max, iPhone 15 Pro Max, yun lang. Mas nag-improve na yun. Mas sharp lang ng konti, pero halos ganun pa rin. Halos magkaparasan sila ng result nitong iPhone 13 Pro Max. That is why overall guys, kung ako sa inyo, huwag kayong magpadala sa uso na dapat bilhin nyo yung pinakabago. Dahil nga, isipin yung mabuti yung return on investment. Isipin nyo, bibili kayo ng 80k, tapos after a year, magiging 50k na lang. Unlike this one, binili nyo ng 35k, after a year, around 30k siguro. So, di ba? Napakababa na lang ng kanyang ibababa pagdating sa kanyang presyo. Hindi katulad sa mga brand new, napakalaki po ng lundag pababa ng kanyang presyo pagdating sa second hand market. So kapag eto, yung binili nyo, hindi kayo mag-worry masyado. Overall, sa aking paggamit dito ng 2 years guys, wala talagang issue dito. Yung pagkawala ng Face ID after update, naku po, scam po yun. It's either nabuksan yung phone, may pinalitan, kaya nawala yung Face ID. Again guys, huwag kayong bibili ng walang Face ID na iPhone. Sayang lang. Gamit na gamit ang feature na to. Wala tong fingerprint eh. So, make sure na mayroong Face ID, True Tone, magandang battery health bago kayo bumili. Para naman tumagal sa inyo and mapakinabangan nyo talaga. Dahil nga guys, etong phone na to ay magtatagal pa talaga. Siguro mga 2030, buhay pa rin etong iPhone 13 Pro Max. So again, make sure lang guys na kapag bibili kayo, huwag naman sana yung nabuksan na, kulang-kulang yung features. Dahil at the end of the day, malulugi talaga kayo. So I guess, that's pretty much it for this video guys. I hope na nag-enjoy kayo and I hope na natulungan ko kayo sa inyong desisyon, sa inyong mga buhay. And that's pretty much it. I'm JP and this is GTN TV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye!